Cristel Padasas was volunteering in Samar during Pope Francis's visit in 2015. Sadly, she died after scaffolding that held up a speaker collapsed at the Tacloban airport after the Pope celebrated a Mass. Her father, Paul Padasas Jr., was at his home in Manila when the accident happened. May katok ng katok sa gate. Ang purpose nila, ano ng host ng kalan. Para makaalis sila, binili ko ng host. Pero habang kausap ko sila, pantay ang ring ng cellphone ko. Hindi ko sinasagot kasi ayaw kong sumagot na walang pangalan. Maya-maya natigil, tapos nag-text. Sir, sabi ng text, sir, pakisagot, still emergency. Ako na mismo tumawag. Yun nga, sabi niya, nabagsakan siya ng scaffolding na may patong na speakers. Sinusubukan i-revive, wala na talaga. So, ang decision si Pope Francis na pasundo ako, inabukasan. Even though the loss of his daughter brought huge pain and grief, Paul found strength and wisdom after meeting Pope Francis. Alas 8 pa lang, may tumawag na sa akin, si Father Rolly Garcia, kasama ang driver niya. Biyahe kami, walang katraffic-traffic, parang ginagawain kami ng siya. Tapos na-standby muna kami sa gate guard. Si Father Rolly umakyat sa taas. Maya bumaba. Sabi nga, pakinggan niya sa radyo, ay sinasabi si Pope Francis. Tapos, binabanggit kami yung tatlo. Ako, si Mrs. tsaka anak ko. Humingi ng panalangin. Umiyak po. Tawag kami ni Father Rolly. Akyat na kayo, parating si Pope. Maya, saglit lang dumating na si Pope Francis kasama si Cardinal Tagle as translator o ano. So hinawakan niya ako. Kung anong kapangyarihan sa kamay niya. Habang hinawakan ko, akali ko ako nakapikit. Parang ramdam ko yung kamay ko may pumapasok na parang na kuryente. Hindi ka naman kuryente. Dumadaloy sa katawan ko sa napagulong tuloy ko. Diyos ko po. Ito niyata yung tawag lang Holy Spirit, dumadalo sa katawan ko, pumapasok sa katawan ko. Mabigat na nararamdaman sa dibdib ko na hindi ko mawari, dahil halo-halo nang iniisip ko. Parang gumaan bigla. Ang ganda ng aura niya, maamo, mabait, parang sarap mahalin ba. Saka magsalita malumanay, kahit hindi ko maintindihan sinasabi niya kasi Latin eh. Mga siguro, wala pang 15 minutes siguro pag-uusap ng. Binigyan kami ng rosaryo, saka medalyon. After meeting Pope Francis, Paul felt rejuvenated and found new hope despite the turmoil in his life. His faith got stronger after losing his daughter. Nangyari, yung araw niya pagkatanggap ko balita niyon, pumasok sa kwarto niya. Kinakita ko yung altar. Sinuko ko na sa kanya ang anak ko. Kasi kung hindi ko isuko niya, mabigat sa dibdib. Tuwing hapon, sinisindihan ko siyang altar niya, ang kandila sa altar niya eh. Pinakausap ko minsan, nagabayan na kami. Nung araw na yun, napaano ako eh. Si Job, bakit anak, bakit siya pa? Parang tinatanong ko ang Diyos ba, bakit siya pa? Mali ang ginawa. Siguro dala ng emosyon ko. Pero wala akong rapatan na i-questionin ng Diyos kasi siya may hawak niyan eh. Paul, like the other devotees, were heartbroken at the news of Pope Francis's passing on April 21. Nagulat ako kasi pagbukas ko, una binuksan ko yung messenger. Kita ko sa group chat namin na may post siyang dati kong boss. Dapat namatay na si Pope Francis. Sabi, gano'ng katotoo ito? May sumagot naman. May totoo yan. Na balita na eh. Kaya pagbukas ko ng Facebook ko talaga yun. Dami na. He also wished that the new pope will be as kind as Pope Francis. Sana kasing bait siya ni Pope Francis, magiliw, mapagmahal, pagkumbaba. Yan ang request ko. Sana matupad.